So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mga informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl bloggers mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Sessions sa katagalan mga kababayan, ang kailang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan, i-check muna natin dito kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So sila po itong tinatawag po ng mga keyboard wars mga kabayan. At nandito sa listahan, anong una po, si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 92 lahat ng mga comments mga kabayan. Nandiyan rin po si Ma'am Ieng Gimentisa, meron siyang 37 lahat ng mga comment. Nandiyan rin po si Lori Mamawag, meron siyang 30 na mga comments. Nandiyan rin po si Army Lagaso, meron siyang 26 po na mga comments. At nandiyan rin po si Robel Ferrer Official, meron siyang 20 lahat na mga comments. Again, sa kasama po sa ating mga keyboard warriors. Ano po mga kabayan, hindi kasi basta-basta po itong mga keyboard warriors natin kasi nga grabe ang kalang effort sa pag-comment po dito sa ating mga topics. Again, sa kasama po sa ating mga keyboard warriors at syempre, sa kasama also sa ating mga silent viewers. Well, I would like to encourage also sa ating mga silent viewers, pwede rin po kayo na mag-comment, okay? At syempre, acknowledge rin po natin ating mga channel members. Nandiyan rin po kasama natin si Barbara Butler. Asa si Ma'am Barbara, siya po ang ating latest po, bago po natin na channel members mga kabayan. Meron po tayong bago po na channel members na si Lia Ann. Nandiyan rin po si Jose Benjo Nepiquez. Nandiyan rin po si Gold Digger, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosetta Rowell, and Bia Bibar. Again, sa kasama po sa ating dalawang bago na mga channel members. Well, mga kababayan, I would like to invite you also, kung gusto niyo po magpa-channel members, pakiclick lang po dyan sa baba, merong join na button mga kababayan. Okay? So don't forget, meron pong join button dyan sa baba. Kung gusto niyo pong masama sa ating mga channel members. Siyempre, pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Johnny Armas, nagbigay sa atin ng $5 Australian. Thank you so much. At siyempre, maraming salamat rin po also kay sa nagbigay sa atin ng super thanks, si Lia Ann, nagbigay sa atin ng 1,000 Japanese yen. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, kasama rin po natin ngayong araw ang mga membro po ng Gospel Church of Jesus Christ Ministry of Milan, Italy. Nandiyan rin po ang mga members ni Brad Ellie, members of the Church of God International. Nandiyan rin po ang mga membro po ng INC or Iglesia ni Cristo. At siyempre, ang mga kapatid natin ng mga Muslim, thank you so much and welcome po sa ating channel. Okay, so mga kababayan ko, ay kumusta ang lahat? Did you miss me? Sa mga salot ng lipunan, mga okokbo na nandito sa ating channel, did you miss me? So alam niyo po mga kababayan, kahit anong pilit po dito na mga okokbo na ating mga viewers, gusto kasi nila po na patatahimikin po ang ating channel, gusto lang bubusalan po si Sir Ivan kasi nga nasasaktan sila at naramdam nila mga kababayan, nararamdaman na nila na kala pong mga kasama, mga kalyado, unti-unti na pong nagising mga kababayan, nagbaliktaran na. Di ba? Alam nyo, nakita ko kasi dyan sa mga comments, sa ating comment section na, at ang iba po, nag-message sa atin ng iba na noon daw na nabudol sila sa previous administrations, ngayon nagising sila makabayan kasi nga unti-unti na pong nakikita na dito at saka nabalatan na po yung mga mukha ng previous administrations dahil po sa mga nangyari po sa mga issue ngayon makabayan at saka sumabog talaga yung mga ginagawang kabulustugan ng mga previous administrations ngayon unti-unti na pong naglaban.
kinabukasan. So sabi po nila na nagising na daw sila. Sir Ivan, nagising na po kami. Tsaka maraming salamat po sa palagi nating pagbabalita dito. Pero gusto lang busalan si Sir Ivan ng mga okok po na nandito na mga salot ng lipunan. Well, walang problema yan sa akin kahit araw-araw lang akong minumura makaabayan. Pero ang inisip ko dito, kakainin ko lang yan kasi nga ang inisip natin dito yung kapakanan po ng bansang Pilipinas. Padre po si PBBM, dapat natin siyang protektahan kasi nga nakikita natin na maganda po ang ginagawa ng ating Pangulo. Nakikita na po natin dito yung mga lakad ni PBBM, yung pagsisikap ni PBBM, unti-unti pong umepekto sa bansang Pilipinas kasi nga nakikita natin yan, documented ho yan, merong data ho yan at lagi po yung binabalita po ng mga government po, ng mga platforms. Unti-unti na pong natutugunan po ang mga issue dyan sa Pilipinas. So dito po sa mga nagbaliktaran na at nagising na po at saka sumuporta na dito sa ating gobyerno, hand salute sa inyo. Okay. So mga kababayan ko, pag-uusapan ho natin, ito pong si si Harry Roque mga kababayan, kasi nga balita ko nag-ingay daw. Nag-ingay at saka tinira niya dito si FL Lisa, pati po si PBB mga kababayan. Tinira niya. Kasi nga itong si Botanding hindi yata matanggap na yung kanilang rally, yung pagmumura rally, yung kaguluhan rally, doon po sa Liwasang Bonifacio, nag-failure mga kababayan. It's a big failure. Hindi na nagustuhan dito, pero ang tinira nito mga kababayan, si FL Lisa at saka si PBBM. Meron pa siyang ginawa dito at sinabi niya na pinagbantaan niya si PBBM mga kababayan. Pinagbabantaan kasi daw kapag hindi daw titindo dito si PBBM at saka hinayaan niya daw si FL Lisa na merong ginagawang hindi maganda mga kababayan sa kanilang makalyado, mangyayari daw yung people power na ayaw natin mga kababayan. Mangyayari daw, yung nangyari daw kay Apolacay, gagayahin lang mga kababayan. Patawa talaga eh. Mamaya, babasagin po ang kanyang trip mga kababayan. Don't worry, babasagin ho yan ni Sir Ivan. At saka alam nyo po, dito kasi sa mga anti-Marcos, sabi nila na ang tira daw ni Sir Ivan, ang style daw natin dito, hindi daw constructive na mga vlogging makabayan. Hindi daw constructive. Ang sabi nila, destructive daw ang style ni Sir Ivan. Brutal daw ito at saka personal daw tumitira si Sir Ivan. Personal ba tumitira si Sir Ivan? Well, binaliktad ko lang kayo. Kung anong ginagawa po ng inyong makalyadong mga vlogger, mga gonggong, yan po ang ginagawa ni Sir Ivan, ibinalik ko lang sa inyo. Kasi nga kapag sasabihin nyo dito na hindi po constructive na mag-vlog si Sir Ivan at saka puro daw personal ang tira ni Sir Ivan, ang ibig nyo bang sabihin okay lang sa inyo yung bahong bunganga na tira po ni Maharlika, yung bahong bunganga ng tira po dito ni Harry Roque, ni Panelo, ni Glenchong, okay lang sa inyo, constructive yun? Hindi pa yun paninira, hindi pa yun pangalipusta, hindi ba yun panlalait na makahabayan at saka paninira, di ba? Tapos ngayon kay Sir Ivan, nagrereklamo kayo kasi nga ang tira daw ni Sir Ivan, ang style ni Sir Ivan, personal, bumanat makahabayan. Ulitin ko na po dito, yan po ibinalik ko lang sa inyo, okay? At saka dito po sa mga anti-Marcos, no, sana sumuporta lang sa gobyerno natin. At saka doon po sa mga kalyado ninyong mga gonggong na magrabe po, tumira po sa ating gobyerno, kay PBBM at saka kay FL Lisa, ano po isipin nyo sana, sa tingin nyo ba yung mga tira nila hindi masasaktan dito yung mga lolista at sa yung mga Marcos? Kasi nga pagkakabayan, alam nyo po, maraming nami-message sa atin at even kahit na tumatawag sila sa akin magkakabayan, kasi kapag meron silang nababalitaan po na hindi maganda at masakit po sa lantenga, nasasaktan sila. Alam nyo ba mga anti-Marcos na ang mga lolista, umiiyak ko yan while nag-video call kami mga kabayan. While nag-video call sila, kasi nga nagsusumbong sila mga kabayan kay Sir Ivan. So tingnan nyo po yung ginagawa po ng mga kalyado nyo, nasasaktan po yung mga lolista. Pero siyempre, sabi ko po sa ating mga viewers na tumawag kay Sir Ivan, saka umiiyak sa mga kabayan, sabi ko po, don't worry ma'am, don't worry sir, ririsbakan natin sila. Si Sir Ivan pong bahala dyan kasi kukurtin natin ang kanilang mga gunggong kukurtin natin po ang kanilang mga singit mga kabayan, okay? So okay, pag-usapan rin po natin mga kabayan kasi nga, yung mga paninira nila tungkol dito sa bumalik na daw yung tanimbala dyan sa NAIA.
Yan po ang kanilang ginagamit ng mga paninira kasi nga wala na silang iba dito na pantira po kay BBM, pati po yung resort na nakita doon sa Bohol, mga kabayan, sa Chocolate Hills. So, at siyempre, pag-uusapan rin po natin si BP Inday Sara kasi nga, siya nga pala, speaking of BP Sara, di ba, 2 vlogs ago, mga kabayan, meron ko pinakita dito at saka napag-usapan natin na meron po tayong nakita po na mga banners doon po sa public na school. Actually, confirm ho yung mga kabayan na public school ho yun, na nakita natin na meron pong tarpaulin, nakasulat doon na Justice for Pastor Abuloy, mga kabayan. Justice for Pastor Abuloy. At sa tayo po nanawagan kay BP Sara kasi nga siyempre yung school under ho yan ng DepEd, mga kabayan. Yan po cargo po ni BP Sara na kung sakaling wala siyang kinalaman dito at wala siyang alam dito, dapat iimbestigahan ho yan. Kapag malaman natin dito kung sino po yung nabigay po o naglagay po ng tarpaulin na yon, dapat siya parusahan, mga kabayan. Pero tayo po meron tayong challenge dito kay BP Sara kung kaya ba niyang gawin niya, mga kabayan, kasi nga until now, kanina 2 hours ago before pa nag-vlog si Sir Ivan, may na-receive tayo ng informations, nagsumbong sa atin na hanggang ngayon nandun pa rin po yung mga tarpaulin, mga kabayan. So, ang ibig sabihin niyan na alam nyo po, napaka-imposible na hindi yan alam ni BP Sara, mga kabayan. Bakit? Kasi hindi naman po si Sir Ivan ang nag-ingay dito at nagsumbong sa inyo sa public na meron pong mga banners na nalagay doon, Justice for Pastor Abuloy. Sana dito po kay BP Sara, huwag nyo pong ikonsiting ganyan. Kasi nga, wala pong kinalaman dito yung mga batang estudyante, yung eskwelahan, dapat hindi yan gagamitin. Bakit? Meron pong advice kay BP Sara na sana iset aside po at dapat ilayo po yung mga bata dito sa politika kasi ang politika napakadumi ho yan, mga kabayan. At yan po hindi rin po maintindihan ng mga bata, di ba? Kahit na kapag, for example, makikita po ng mga bata yung tarpaulin na yun, Justice for Pastor Abuloy, siyempre wala sila, no choice sila, mga kabayan, kasi nga hindi lang naintindihan, susuportahan nila yun, maging nga sila Justice for Pastor Abuloy, pero hindi nila alam ang kanang ginagawa, mga kabayan, kasi nga mga bata pa ho sila. Okay, so dito po kay BP Sara, sana po gagawin ho natin ang dapat natin gawin kasi ikaw po ay sekretary ng DepEd. Okay? At syempre, pag-usapan pa rin po natin mamaya si BP Sara, mga kabayan, pati po si FPRD kasi meron tayong discovery po dyan sa South China Sea. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaon dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start, mga kabayan, well, syempre, kakumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rito, mga kabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How dito rin, mga kababayan, lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity supporters. Guys, thank you so much sa ating returning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga Sukilising Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Sukilising Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, nandiyan rin po ating mga kababayan pong mga viewers na mga Pinklawan, Dilawan, pati po yung mga anti-Marcos, mga kababayan. No problem ho yan. Welcome po sa ating channel. At saka sabi rin po ng mga anti-Marcos, mga kababayan, yung mga DBS na mga supporter, bayaran daw si Sir Ivan. bayaran daw ni Efelisa at saka ni Romualdez, mga kababayan. Honestly, hindi po kilala po, ulitin ko lang po ito, hindi po kilala ni Efelisa at saka ni Romualdez si Sir Ivan. Even though I'm from Leyte, yes, taga Leyte po si Sir Ivan, pero wala pa pong politiko hanggang ngayon na nakilala po kay Sir Ivan. Honest po si Sir Ivan. Saka kapag sasakyan ko, ang yung sinasabi po na bayaran si Sir Ivan, yes, bayaran si Sir Ivan. Magkano? 51 billion pesos plus incentive na 125 million pesos confidential funds. Yan po ang presyo ni Sir Ivan.
Okay! At saka sino pa nagbabayad sa atin? Siyempre, yung mga hindi po nag-skip ng ating mga commercials, yung pong nabibigay sa atin ng mga super thanks, yun pong napa-channel membership sa atin, sila po yung nababayad sa atin or sa akin. Okay? So at least alam na ho nating lahat. At ulitin ko na po dito, 51 billion pesos po plus incentive na 125 million confidential funds. Yan po ang rate ni Sir Ivan. Okay? So start na ho tayo, mga kabayan. So una sa ating pag-uusapan, well, before tayo pumunta doon sa mga, siyempre, kamaritasan po ng mga vlogger, pati po yung napakainit ng mga issue at banat nila kay PBBM, also kay Felisa, dito muna tayo po sa good news. Na kung saan, yung lakad po ni PBBM doon po sa Czech Republic, pati po sa Germany, mga kabayan, at nakita rin po natin sa balita na dumating na po or nakauwi na po sa Pilipinas si PBBM. Dito po sa video na ipapakita ko sa inyo, isahin na lang po natin, mga kabayan. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga batas na ngayon or mga bill na pasado na at nilagdaan na po ni BBM. So, for more details, let's watch this. Kaugnay pa rin sa pagdating sa bansa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina, Yes Alan. Clazel, pasado alas 3 ang hapon nga kanina nang magbalik bansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula yan sa matagumpay na working at state visits niya sa Germany at Czech Republic. Sa kanyang arrival speech sa Villamor Air Base kanina, ibinahagi ni Pangulong Marcos ang mga nakamit sa mga nasabing biyahe. Una, ang kanyang pagpunta sa Berlin, Germany na bahagi ng 70th anniversary ng Philippine-Germany Diplomatic Relations. Dito ay nakapulong niya ang Chancellor ng Germany at natalakay ang tungkol sa rule of law, pagkataguyod ng rules-based international order, gayon din ang pagpapaigting ng pagtutulungan sa usapin ng kapayapaan at development, defense cooperation at maritime cooperation. Napag-usapan din nila Clazel ang trade and investment, renewable energy, climate change at labor. Binigyang diin ng Pangulo sa kanilang pag-uusap ang commitment ng Pilipinas sa clean energy future at tinikayat niya rin ang mga German investment sa green energy initiatives. Tinukoy naman ng Chancellor ng Germany ang mahalagang papel ng mga OFW sa kanilang bansa. Sa Czech Republic naman, ikinuwento ni Pangulong Marcos ang pagkipagpulong niya sa Pangulo at punong ministro ng nasabing bansa. Natalakay ang pagtutulungan ng Czech Republic at Pilipinas sa trade and investment, defense, agriculture, people-to-people exchange at iba pa. Hinikayat din ni Pangulong Marcos sa mga negosyante roon na mamuhunan sa Pilipinas. Inanunsyo rin ng punong ehekutibo na ang pagbisita niya sa Germany at nagresulta sa business agreement sa may halagang $4 billion sa sektor ng renewable energy, manufacturing at iba pa. During my time in Berlin, I was able to discuss with Lufthansa Technik its expansion plan in the Philippines, which entails the construction of a second hangar in Clark. This expansion project is valued at $150 million or 8 billion pesos. I also extended my appreciation to Siemens for their unwavering support and confidence in Filipino talent and the company's continuing commitment to support the capacity building of Filipino technical personnel in the field of healthcare. Suportado rin ng Germany at Czech Republic ang Philippines-EU Free Trade Agreement negotiations. In this regard, I have authorized DTI Secretary Fred Pascual to make the necessary follow-up on the progress of the FTA discussions at the EU headquarters in Brussels, where he is presently. Sa mga nasabing pagbisita, ilang agreements din ang nilagdaan tulad ng pagpapalakas sa maritime sector sa pagitan ng Pilipinas at German Transportation Agency, TESDA, at German Federal Institute for Vocation and Education Training. Hindi rin nakalimutan ni Pangulong Marcos ang pakikisalamuha sa mga Pilipino sa mga naturang bansa. Isinabatas na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal sa lahat ng paaralan ang pagpigil sa mga estudyante na makakuha ng periodic at final exams nang dahil lamang sa hindi pa sila nakakapagbayad ng tuition. Pabor dito ang mahihirap na mag-aaral na kailangan ng panggusto sa kanilang matrikula. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isang ganap na batas ang New Philippine Passport Act o ang Republic Act No. 11983.
Ayon sa Presidential Communications Office, sa ilalim ng bagong batas, magiging mandato ng Department of Foreign Affairs na magtatag ng isang online application portal at electronic one-stop shop na madaling ma-access ng publiko sa kanilang official website. Pinawalang bisa ng batas ang Republic Act No. 8239 o ang Passport Act of 1996. Samantala, inaatasan din ng bagong batas ang DFA na magkaroon ng off-site at mobile passport services sa labas ng kanilang consular offices at foreign service post. Habang obligado rin ang ahensya na magkaroon ng aplikasyon para sa regular passports ng senior citizens, persons with disabilities, buntis, mga edad 7 pababa, solo parents at OFWs, pati na yung mga individual na may emergency at exceptional cases. Magkakabisa ang Philippine o New Philippine Passport Act 15 araw matapos itong mailathala sa Official Gazette. Okay, so yan po ang ating good news mga kabayan. Dito po sa batas po na pumasa na at nilagdaan na po ni BBM, yung pong no permit, no exam. Pasado na mga kabayan. Pati po yung bagong batas, pasado na po yung New Passport Act. So, di ba? Good news so yan. So, kung good news mga kabayan, please like naman po sa ating video. Okay? So, dahil nakauwi na po si BBM, nakita natin po sa kanyang arrival statement, nandun po si VP Sara mga kabayan. Okay, so dito na mag-start. Kasi nga, ito pong mga DBS na mga vlogger, included po ito pong si Botanding mga kabayan, si Haruki, abay nasaktan yata. Kasi nga 'di ba nakita natin, nandun po si VP Sara, nandun po si Romualdez, nandun po si Evelisa, na kung saan walang imikan mga kabayan. Sabi po ni Haruki, inisnap daw ni Evelisa si VP Sara, hindi daw maganda mga kabayan. Siyempre, gunggong naman tong si Haruki mga kabayan. Parang hindi niya siguro, or baka gusto kasi nila na pinasama na naman dito si Evelisa mga kabayan. Di ba? Sino ba dito yung asawang hindi masaktan na halos araw-araw po tinitira ninyo, inaapakan po yung pagkatao ng ating Pangulong si PBM? Do you think okay lang sa kanya mga kabayan? Di ba? Doon po sa mga siyempre sa mga magpartner, banag-asawa sa banag-asawa Bisaya yun eh. sa mga partner mga kabayan, siyempre 'di ba kapag sisiraan po ang inyong husband, okay lang sa inyo sa mga asawa, 'di ba? Siyempre magdaramdam ho yung mga kabayan. At saka dito po kay Felisa, gusto niya na hindi po makipagplastikan doon po kay BP Sara mga kabayan. Kasi nga siyempre kita naman natin kung ano po yung ginawa ng pamilya po ni BP Sara doon po kay PBM, pati po kay Felisa mga kabayan, 'di ba? Tinira po ni FPRD, tinira po ni Basti, tinira po ni Pulong. Okay lang kay Felisa mga kabayan? Siyempre hindi. Ipinakita niya kay BP Sara na talagang hindi siya okay. Gusto niya mga kabayan, siguro lang siguro ang gusto po ni Felisa dito, dapat si BP Sara ang hingi po dito ng tawad kay Felisa, at saka siya rin po ito ang dapat lalapit mga kabayan. Hindi dapat si Felisa. 'Di ba? Naramdaman ba natin 'yan? So ito pong si Botang din mga kabayan, pinasama na naman niya si Felisa. Pero para po maintindihan ba natin, gusto ko ipaparinig sa inyo yung vlog po ni Rocky mga kabayan, at saka babanata natin yan. For more details, let's hear this. Inisnap na naman ng Lisa Araneta Marcos ang VP Sara. Gawaing pambata lang yan. At tingin ko ang mensaheng naging malinaw dun sa The Great Snap Part 2 ni Lisa Araneta Marcos laban kay VP Sara, alam na natin na kung talagang magugunaw ang unit team ni PBBM at Inday Sara, hindi po yan dahil kay Inday Sara. Yan po ay dahil kilam, dahil kay Tambaluslos. Dahil sila po ang may problema kay VP Sara. Malinaw po sa nakita nating video, wala pong problema si VP Sara at si PBBM kung sila lang ang tatanungin. Kaya lang ang problema, itong silam na wala naman pong mandato galing sa taong bayan, siya talagang nag-iintriga kay VP Sara. At siyempre, dahil siya naman po ay may asawa ng presidente, nagkakaroon ng epekto yan sa relasyon ng presidente at ng vice president sa ayaw at gusto natin. Okay, so sabi niya, ang problema daw nandito daw kay Felisa, pati po kay Romualdez mga kabayan. Sabi niya, nandyan daw sa Doha ang problema, kaya daw nakalitsi-litsi ngayon yung niti mga kabayan. Paano nila nasabi? Nandyan po kay Felisa yung problema
Dahil ba sa mga balita-balita na lumalabas mga kababayan na merong kinalaman dito si Efelisa sa mga appointment na ang iba rin po yung mga kalyado nila na mga DDS na pinagtatanggal daw diyan sa gobyerno natin, may kinalaman daw itong si Efelisa mga kababayan. I don't think so. Lahat po ng mga desisyon yan, dumadaan ho yan kay PBBM mga kababayan. Kasi nga diba lagi lang sinasabi na under the saya daw si PBBM, weak president ng mga kababayan. I don't think so. Hindi po yan ganun ang nangyayari. Bagkus may alam po dyan si PBBM mga kababayan. Lahat po ng mga desisyon yan, dadaan pa rin po yan sa presidente. Pero kasi, ang gusto lang kasing i-highlight dito ng mga anti-Marcos, ng mga DDS na mga galit dito kay Felisa, gusto nila lahat po ng nangyayari dito po sa SMNI, sa mga appointments, dito po sa issue kay Kibuloy, gusto nila ipalabas dito, may kinalaman daw itong si Felisa mga kababayan. Kaya nga sila galit na galit. Pati rin po dito sa pag-snap po ni Efelisa doon kay BP Sara, galit pa rin sila mga kababayan, di ba? Gusto kasi nilang sisiraan dito si Efelisa, gusto nila lahat po na nangyari dahil daw kay Efelisa mga kababayan, magunggong talaga eh. So anyways, idritso natin ang kanyang vlog kasi dito bumalat po rin siya kay PBBM at saka nagbabanta siya mga kababayan. So anyways, para po maintindihan natin, ipaparinig ko muna sa inyo ang kanyang vlog. So for more details, let's hear this. PBBM has to put his foot down once and for all. Alam niyo ba yung laban ng masa? 8 araw, hindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 araw. Araw-araw, gabi-gabi, doon po sila natutulog sa Liwasang Bonifacio. Pero kakaiba po ito. Hindi bababa sa 10,000 katao, bibong-bibo, buhay na buhay, walang bayaran, walang nagbibigay pagkain, walang nagbibigay inumin, naroroon. Pinahahayag ang kanilang suporta, hindi lang po para kay Pastor Kibuloy, kundi para na rin sa SMNI, ang kanilang suporta para sa kalayaan ng malayang pananalita, malayang pag-iisip, at para sa demokrasya, ang pagtutol din sa Politicians Initiative na tinatawag ding Bribery Initiative. Ang number 1 pakiusap ni BP Sara kahapon dahil siya ang caretaker habang wala si PBBM, wag kayong aalis dyan sa Liwasang Bonifacio bagamat talagang atat na yung mga tao doon. Kasama na ako na sumugod na sa Malacanang nang hindi na makabalik sa Malacanang ang mga nasa Germany na naglalamierda. Yan po ang totoo. Pero dahil inirespeto nga natin si BP Sara, talagang nagtimpi po tayo. Bagamat at one point in time sa aking talumpati, sinabi ko na, handa na ba kayong sumugod? Pero sinabi ko nga, masama nga naman tignan kapag habang siya ay caretaker, doon lulusob ang taong bayan sa Malacanang. Pero pag hindi po nagkaroon ng pagbabago, pag hindi po binigyan ng katarungan si Pastor Kibuloy at dinaan sa tamang proseso, at kapag hindi tinigil ang panunupil ng karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, hindi po malayo na lalo pang lolobo ang mga hanay na hindi lang mananatili sa Liwasang Bonifacio kundi magmamarcha na para sa Malacanang dahil ang Malacanang yan po ay palasyo ng taong bayan, hindi na mga namumuno na hindi nakikinig sa taong bayan. Sigurado po yan, hindi lang Liwasan ang mapuno. Baka mapuno po buong Luneta, ang Liwasan at lahat yan mamarcha papunta ng Malacanang. Okay, nagbanta siya mga kababayan. So ngayon, sabi niya, may share nga pala ko sa inyo mamaya na kung saan iilan na po kaming ang nakalam mga kababayan. Yes, noted yan, iilan na po kami nakalam nito ng informations na kung saan may nangyari po doon sa Liwasang Bonifacio sa side po ng mga loyalista mga kababayan. But before that, dito muna tayo po sa ibig niya sa sinabi po dito ni Botanding na kung saan nagsinungaling mga kababayan kasi sabi niya na nakiusap daw si PP Sara sa kanila na hindi daw lulusob doon sa Malacanang kasi pangit daw mga kababayan na si PP Sara ngayon daw ay nung nandun daw si PBBM sa working visit sa Europe, caretaker daw itong si PP Sara mga kababayan. Kaya daw hindi lang ginawa, hindi daw sila lumusob doon sa Malacanang na kung saan atat na atat daw yung mga QOGC na mga members, pati po yung mga kanilang nauto mga kababayan, bagong hire nila na mga taong nauto talaga, atat na atat, pero nagpipigil sila kasi si PP Sara daw ang kanilang iniisip mga kababayan. That is fake news. Wala pong ganun na nangyari. Bakit? Bakit hindi sila sumugod mga kababayan?
Alam niyo ba, may share ako sa inyo. Kasi nga, naalala niyo ba, nung the other day, makabayan, di ba sabi ko na meron po mga vlogger na nandun po, nakapalibot po si Liwasang Bonifacio. Di ba may pinakita ko dito na isang vlog po ni JDB Comments, makabayan, na sila po'y gumawa nandito ng Jericho Walk or Jericho March. Supposed to be, papunta na sila doon sa Malacanang, makabayan. Di ba sinabi ko? At meron pong vlogger po na sila si EJ, sila si Go Philippines, at meron pong ibang grupo na mga street vlogger, makabayan. Yung po mga street vlogger, siyempre makabibim ho yun lahat, nagmasid-masid na, makabayan. Do you think sa mga anti-Marcos na nandito, doon po sa mga DBS na mga supporter na nandito, do you think okay lang, hayaan lang kayong gagawin yan na mga maka-Marcos? Hindi pa kayo nag-iisip? Hindi nyo ba napansin na marami pong mga maka-Marcos doon nakapalibot? Diba? Ngayon, makabayan, ilan na po kami nakaalam nito. Pero sorry po kay EJ, alam niyo po si Sir Ivan, medyo malikot po ang ating bunganga. Asa kailangan ko talaga ditong ipaalam po sa mga anti-Marcos na dapat hindi tayo dapat po apak-apakan lang. Tayo pong sila pong, actually hindi naman po lulista si Sir Ivan. Honestly, hindi naman talaga lulista si Sir Ivan. Ako po yung maka-Marcos, ako po yung pro-admin po na vlogger. Sinuportahan ko po ang ating Pangulo, si BBM, kasi ako po yung naniwala po sa kanyang kakayahan na kaya talagang paunlarin na naman po ang bansang Pilipinas ng isang Marcos. Kaya siya po ay sinuportahan ni Sir Ivan. At gusto ko rin pong magtatagumpay po si BBM sa kanyang mga plano, sa kanyang programa para po sa bansang Pilipinas. Pero hindi po loyalista si Sir Ivan. Alam mo yan ang ating mga all dito na mga viewers. Okay? Ang nangyari, again, sorry po kay AJ, kailangan ko itong sabihin. Kasi nga, ito pong si Butanding, bakit niya sinabi na makaawa? Bakit niya sinabi daw na nakiusap si BP Sara na hindi daw wag daw pupunta sila, hindi daw sila dapat pupunta doon sa Malacanang para po mag-march, makabayan, para daw guluhin yung Malacanang para ibaba po sa peso si PBM. Ang totoong nangyari, bakit niya sinabi yan? Kasi nga napahiya siya, makabayan, napahiya po yung mga disgruntled po ng mga politicians, included po itong si Harry Roque. Nakita nila na hindi po ganun kadami ang kanilang bilang, makabayan. Ang ibig sabihin, kunti lang po ang kanilang na-hire doon, ang kanilang nauto po, kaya hindi na tinuloy po yung pupunta doon po sa Malacanang, makabayan. And one thing, hindi nyo ba alam, mga anti-Marcos na mga DBS, na nandun na po yung mga lulista sa labas? Ang ibig sabihin ni Sir Ivan, meron pong mga grupo na mga lulista, ito po hindi po ipinalam sa publiko, makabayan. Pero sorry talaga kay AJ, kailangan ko talagang sabihin to kasi gusto kong sampan ito, magunggong na to. Meron pong mga grupo ng lulista nakatambay na po malapit sa Malacanang, makabayan. Kasi nga, siyempre, naamoy na po ng mga lulista na kapag itutuloy nila yung pong kanilang Jericho March papunta po doon sa Malacanang, siguradong magkakagulo, makabayan. Do you think, Harry Roque, hayaan lang kayo ng mga lulista? May gunggong talaga eh. Siyempre, puprotektahan nila si PBM, puprotektahan nila si Felisa, ang Malacanang, at hindi nila pwedeng hayaan po na mangyayari po kay PBM yung nangyari po kay Apulacay. Nandun po sila nakatambay, makabayan. Hindi lang po isang grupo, hindi lang dalawang grupo, 3 grupo yan. Butanding, hindi mo ba napansin na meron po mga drone sa taas? Hindi ka ba nag-iisip? Siyempre, minumonitor ho kayo ng mga maka-Marcos. Tinitingnan nila, minumonitor nila kung ano ang mga galaw nyo doon. Kung sakaling meron kayong desisyon po na pinal na lulusob na kayo doon sa Malacanang, siyempre atngan kayo, mga Butanding. Nandun na po nakatambay lahat ang mga loyalista. Kung ginawa niyo yun, magkakagulo talaga. Hindi po lahayain na gagawin po ninyo yung mga masama ninyong gawain para po sa mga Marcos. Diba? Yan po ay secret. Pero siyempre, I don't have a choice. Kailangan natin dito na nasagutin po si Butanding para alam niya ang nangyari. Kaya siguro, makabayan, siguro nag-decide po si FPRD kung sakali pong totoo ang kanyang sinabi na nakiusap po si Pipi Sara doon kay Butanding na huwag kayong luluso po sa Malacanang. Siguro naamoy nila na nandun po yung mga loyalista, makabayan. Siguro nabantayan nila marami pong nakapalibot na mga maka-Marcos na hindi sila hayaan talaga na mangyari po ang kanilang Jericho March
parts papunta po doon sa Malacanang. Yun siguro ang naisip nila na hindi na ituloy mga kabayan, magkakagulo. Okay? So dito po kay Botanding, napaka-bitter ng gunggong ito. Kasi nga, bakit siya nakaganyan mga kabayan? Ang kanyang asawa, syempre, di ba, tinanggal po sa pwesto. So ngayon, kaya naging bitter na rin siya, kaya naging Maharlika 2.0 na rin siya, kasi nga itong si Glenchong, siya po yung 3.0 mga kabayan. Ang mga bitter, magkakasakit yan. Di ba? Nakatawa talaga eh. So, speaking of FPRRD, ipapakita ko sa inyo mga kabayan. Siya nga pala, before po FPRRD, ipapakita ko muna sa inyo. Kasi nga, di ba, lagi niyang sinasabi, sinisiraan na si FLM na pangit daw yung pag-uugali mga kabayan. Well, ipapakita ko sa inyo. Kasi nga, meron pong nangyari doon sa Czech Republic mga kabayan, kung saan, marami palang nakilala po kay Efelisa mga kabayan. Actually, ipakita ko lang sa inyo. Pagdating po ni Felisa doon po sa makabayan sa Czech Republic, meron siyang mga fans doon. So ang ibig sabihin, kahit po ibang lahi, kilala po itong si Efela makabayan. Ito po yung taliwasan na sinasabi na pangit daw yung imahe ni Felisa dahil meron daw ginagawa po na makabulustugan sa Pilipinas at meron daw ginagawa po na korupsyon sa Pilipinas. Hindi ho yan nangyari, bagkus marami pong humahanga po kay Felisa makabayan doon po sa ibang lugar. Kilalang kilala po yung mga Marcos doon, kilalang kilala po si Efela makabayan, di ba? Ang saka napansin po natin, alam niyo ba, sa year 2015, meron pong sinuot po si Efela makabayan na yung red po na parang nakalimutan ko tawag niyan eh, parang basta katulad po kay First Lady Imelda Marcos makabayan. Yung ganun po na style, parang ano bang pangalan yan? sorry. Nakalimutan ko yung term po na suot niya makabayan. Basta yung red po ng red. Yung isa, year 2015. Pero nung dumating rin po sila doon sa Czech Republic makabayan, sinuot rin po ni Efela. Na kung saan, ang ganda talaga makabayan, di ba? Napaka-simple na po ni Efela. Honestly, napaka-simple lang. Tsaka ang ganda nga ni Efela tingnan po. Sana ganyan po lagi ang kanyang susutin makahabay, no? Pero siyempre, hindi po palaging kulay na red. Kasi baka mag-isip na iba, hindi po nagpapalit si Efela makahabayan. Pero honestly, good job po kung sino man gumawa po ng kanyang sinuot. At saka sinuot rin po niya sa year 2024, the other day makahabayan. So that is good news talaga. At saka maganda po tingnan makahabayan. So sana po sa ating mga kababaihan na nandito, mga humahanga po sa mga Marcos, sa mga Lolisa, sana gayahin po natin ang sinuot po ni Efelisa makabayan. Okay? Gusto kong asarin po itong mga anti-Marcos na nandito at hate nila si Efela makabayan. Diba? Ganyan po ang totoong beauty. Simple lang ho. At saka maganda po ang kanyang sinuot makabayan. Okay? So, pupunta na tayo dito kay FPRRD. Kasi nga, meron pong nag-forward sa atin po na viewers natin. Saka thank you so much nga pala. Kasi nga, dito ko lang nalaman makabayan na kung saan, kung bakit nga pala atat na atat talaga at gusto pong i-invade ng taga-China yung South China Sea. Kasi nga, meron pala silang na-discover makahabayan na marami pong deposito ng oil doon po sa South China Sea makahabayan. So, ipapakita ko na po sa inyo kasi mismo pong nag-post nito, that is March 8 yata yung date nito. Kasi nga, post doon sa CCTV at saka ito po ay Chinese News Agency makahabayan doon sa China at saka sa Hong Kong po na branch nila. Ipinakita kasi dito na China announces discovery of 100 million ton oil field in South China Sea. Tingnan nyo, meron pa silang discovery makahabayan na oil field dyan sa South China Sea. Kaya pala gusto talaga nilang kunin po yung South China Sea. Gusto na agawin po yung territory natin dyan kasi nga meron silang discovery makahabayan. Ito po yung nabigay talaga na ebidensya. Ito po yung rason kung bakit talaga gusto pong kukunin at agawin yung territory natin dyan sa South China Sea makahabayan. So dito po sa balita na sabi dito po sa context, China discovered its first deep reservoir oil field in the South China Sea. Sabi dito, China discovered the country's state-owned oil giant, China National Offshore Oil Corporation or CNOOC, announced on March 8. So take note, that is March 8 makahabayan. The Kaipingnan, the south of Kaiping oil field, 300 kilometers southwest of the waters of Shenzhen in South China, was discovered with proven reserve of 102 million tons of oil equivalent, according to the company makabayan, and it has been
tested to produce over 1,000 tons of oil and gas per day. So, setting a record in China for a deep water reservoir oil field. So, yan pala ang kanilang pakay makahabayan. Kaya nga lang pinaglalaban rito at kahit na makabunggo-bunggoan na doon, hinaharasan nila yung ating kababayan po ng mga Pinoy, binubuli nila yung Pilipinas, parang hinaharas na makahabayan kasi gusto lang agawin po yung oil na supposed to be para sa atin yung makahabayan, gusto na pong agawin ng taga-China. So, probably kasi nga merong lumalabas ngayon na mga usap-usapin na yan po ay gift from FPRD makahabayan. Honestly, yan pong lumalabas ngayon ng mga balita na yan daw ay gift po ni FPRD makahabayan. Totoo ba yan? So dito, booking na po yung China makahabayan. Diba? Ganit talaga eh. Super greedy talaga itong China that para sa atin yung makahabayan. Yan po ay atin at dapat talaga ipaglalaban natin. Pero yan po ay pinaglalaban din po ng ating Pangulong si PB Makahabayan na hindi po kayang gawin po ni FPRRD. Diba? So meron ko ipapakita sa inyo na isa pong video makahabayan kung ano ba yung masasabi ng ibang mga ng mga reporters, ng ibang mga fact-checker makahabayan tungkol ito kay FPRRD. So for more details, let's watch this. Magtataka ba sila kung bakit hinahanap-hanap ngayon ang Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya merong isang salita? May isang salita? Kung confused ka, same. Sa chacha pa lang, para talaga siyang nagsasayaw. Purong sulong. Hindi ako sangayon. They have a good constitution. I find it in perfect condition. Absolutely nothing wrong with it. 6 weeks later. Ako masuportar. Changes in the constitution, economic provisions, whatever. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod na eleksyon. O kita mo, pati yung issue ng paghiwalay ng Mindanao sa bansa, atrasabante din siya. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. It goes for Luzon hanggang Pulo. Ha? Parang kailan lang? Ano na lang ang tingin ninyo sa Pilipino? Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Diba? Ganyan din yung galawan niya nung tumakbo siya sa pagka-presidente noong 2016. I've never really thought of what I would do if I become a president because I never dreamt to be one. Wala akong ambisyon ang problema dyan. Kahit nga patapos na yung termino niya bilang presidente, hindi rin niya malaman kung tatakbo siya ng 2022 elections at pati na rin ngayong 2025 elections. Ang gulo niya, no? Kung sa bagay, bago pa siya naging presidente at nung naging presidente na siya, pabago-bago na talagang statement niya. Katulad na lang nung jet ski campaign promise niya noon na para daw ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. I would stake that lane. Ay, oo nga. At nung nanalo na, nasisi pa ang mga bumoto sa kanya. Ano sa kampanya yan? That's a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, I would say that you are really stupid. Ay, ang sakit naman. Masakit talaga, lalo na dun sa mga marunong magbilang ng mga salita ni Duterte. O, di ba? Paiba-iba po yung mga statement ni FPRRD Makahabayan. Siguro sumobra yata. O nakulang ba yata? So, dagdagan ho natin. Dahil po nag-iingay po, itong mga anti-Marcos ngayon, hinahanapan po ng 20 pesos per kilo na bigas yung pangarap ni BBM. Hinahanap na lagi araw-araw Makahabayan. Hanapan po natin na saan na yung pangako ni FPRRD na gagawin niya from 7 pesos to 15 pesos po per kilo na bigas. Nangyari ba?
'Di ba ngayon hinahanapan nila si PBM na 20 pesos? Mas worse pa po kay FRD kasi nga 7 pesos ang kanyang pangako mga kababayan. Nasaan na? Nakakatawa naman. So anyways, before naman tayo-jump po sa ibang usapin mga kababayan, isa-naman natin si Mama Marquez Hernandez, nandiyan po si Leonardo Celiero, hi to Renren, nandiyan po si KJ2 Cervantes TV, Teresita Tamaliwan, Noel Narcida, hi to Romana Manuel, M. Sarino, Linda Lim, nandiyan po si Ma'am Ruth Ariula, hi po sa kanya mga co-workers dyan sa The Shores Post Acute San Diego, California. Hi po sa kay nila ni Liani Red, hi to Divina Dicuaten. Nandiyan po si Jen Mira Fuentes, Guillermo Estrada, hi to Eliza Bueno, Marlene de los Santos, Erwin Sinoren, hi to Rodelin Tan. Nandiyan po si Chet Kines, Antonio Junior Passion, hi to Mariam de Mabildo from Hawaii, hello po. Nandiyan po si Camila Rabor Dongo and Rosalia Rabor Him, greetings from Rodolfo Randal Rabor, hi to Joyful Pinay. Nandiyan po si Jelen Quezon, Ashen from Cyprus, and Sir Christopher Alabado. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung balita. Siya nga pala, meron na po ipapakita sa inyo na balita mamaya na po na meron na pong nakulong mga kababayan. Actually, 4 po yung nakulong. Pero dito muna tayo po sa issue na kung saan, kasi nga, yung resort po dyan sa, sa Bohol mga kababayan, di ba sa Chocolate Hills, I think alam na ho nating lahat na meron pong ipinatayo po na isang resort na yung Captain's Resort mga kababayan, na ngayon, very controversial talaga kasi nga yung DNR ngayon na sinabon mga kababayan, ginisa po ngayon ng taong bayan ng netizen kasi nga hindi maganda tingnan na meron pong resort dyan sa Bohol mga kababayan. Pero ayon kasi na mga anti-Marcos, nangyari, di ba ngayon na po yan pumutok, pero hindi kasi alam po ng mga anti-Marcos kasi nga sinisisi nila dito yung Marcos admin na marami daw kurap mga kababayan, yung DNR kurap daw, kaya nga nagkaroon dyan at saka pinayagan daw na magtayo ng resort dyan sa Bohol mga kababayan. Ipapakita ko muna sa inyo, pero mamaya sasampalin ho natin ang ebidensya na hindi ho yan nangyari sa Marcos admin mga kababayan. Sa Pamordidas, let's watch this. Una ng task force ang DILG para imbestigahan ang kontrobersyal na pagpapatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Git naman ng LGU, wala namang nasirang burol sa itinayong resort. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Ngayon ang huling araw sa trabaho ng mga empleyado ng Captain's Peak Garden and Resort na nasa gitna ng Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol. Kasunod ito ng pagpapasara ng DNR sa resort dahil sa kawalan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. 16 na empleyado ang apektado, kabilang ang working student na si Johanna Mundano at kanyang ina na inabutan ng News 5 na nagliligpit na ng mga gamit. Ang resort daw ang tanging nilang kabuhayan. Tumutulong din po siya sa may hirap eh. Isa na po kami doon. Ang hirap kasi sobrang sakit talaga para sa amin. Kadalasang mga residente sa Sagbayan at magkakamag-anak ang mga staff ng ipinasarang resort. Kaya malaking pahirap daw ang haharapin nila ngayon. Sarado na ang resort na ito. Paano kami? Ang hirap iraos ang isang linggo. Bigas pa lang, mahal na ngayon. Pambaon ng mga anak ko, paano na? Kanina namahagi ng ayuda ang LGU para sa mga apektadong empleyado. Ang foreigner na si Andreas na matagal lang parokyano ng resort, laking gulat sa nangyari na muli itong bumisita kaninang umaga. Cannot understand, cannot believe why. Because the Chocolate Hill is here, the people lives here, and I think the people have the right can use that for daily business. Nasa tagong bahagi ng bayan ng Sagbayan ang Captain's Peak Resort kaya hindi ito tanaw mula sa view deck ng Chocolate Hills sa bayan ng Carmen. Giit ng Sagbayan LGU sa halip na kamalian, sana raw makita rin ng national government ang kanilang pagsisikap na mapalago ang turismo ng Bohol. Wala namang hills na nasisira dito. At saka makikita nila yung swimming pool nandoon sa flatland. Pero ayon sa gobernador ng Bohol, bubuo sila ng regulatory body na tututok sa pangangalaga sa protected area. Bukod sa Captain's Peak Resort, nasa watchlist na rin ng probinsya ang iba pang resort sa Chocolate Hills na Sagbayan Peak at Budagta. Yung
pagbabago dyan, dapat hindi maka-alter ng view sa original na lugar. Ang DILG bumuo na ng task force na mag-iimbestiga sa posibleng kapabayaan ng ilang opisyal ng pamahalaan sa pagpapatayo ng resort. Sa susunod na linggo nagugulong ang imbestigasyon ng Kamara kaugnay rito. May hiwalay ding pagdinig ang Senado. So, tatlo pala lahat ng mga resort na nandyan, makabayan. Kasi ngayon po, siyempre, ikinanta rin po yan ng Captain's Peak Resort kasi sila dito yung unang pong nabugbog, makabayan. So, sinabi rin po nila na meron pong ibang mga resort na nandyan po sa Bohol, Chocolate Hills. Para sa akin, hindi kasi maganda, makabayan kasi nga yan po yung protected area. At saka, siyempre, papangit kasi tingnan kapag meron pong resort dyan sa Bohol, makabayan. Di ba? So, dito ang sinisisi, makabayan. At saka, sinabihan nila na corrupt daw yung Marcos Sessions kasi nga nakita po at pumutok po yung issue na to during kasi sa Marcos Sessions. So dito yung DNR, sabi nila corrupt na, makabayan. Ngayon, ipapakita natin sa kanila yung ebidensya na yung pagtatayo dyan ng mga resort po sa Chocolate Hills, nangyari ho yan sa panahon po ni FPRD, makabayan. So ayon po dito sa balita na kung saan sabi dito, the owner of Captain's Peak Resort in Chocolate Hills reportedly a Duterte crony named Edgar A. Buton, a retired Marine who benefited from Duterte's term. The resort was approved in 2018 under Roy Simato, Duterte's DNR appointee, and Mayor Ricardo Suarez of Bohol, whose son now holds the mayoral position, makabayan. So ang ibig sabihin, sa panahon pa yan ni FPRD nangyari, pero ngayon lang po yan pumutok, makabayan, kasi nga merong nakita po niyan na naka-drone, kasi nga di ba meron pong nangyari dyan how many weeks ago, makabayan, di ba meron kasing competition dyan na swimming competition. So doon kasi nakita na sa Bohol, Chocolate Hills pa yun, makabayan. So yan po ay pumutok. Pero nangyari na ho yan at nagkaroon dito ng permit yung mga resort owner dyan sa Chocolate Hills sa panahon pa po ni FPRD. So ngayon, sino ba ang mapapahiya dito? Diba? Tira kasi kayo ng tira at saka akusa kayo kagad, mga kabayan, na hindi nyo pa alam kung ano ang totoong nangyari kung bakit nagkaroon po ng resort dyan sa Chocolate Hills. Okay? At saka ipapakita ko po sa inyo yung balita na tungkol po dito sa meron dang nangyari na bumalik daw yung tanimbala dyan sa NAIA, mga kabayan. Sinisisi na naman dito, sabi nila na linis daw dyan panahon po ni FPRD. Diba yung first po nangyari yung tanimbala, mga kabayan? That is year 2015, panahon po ni Pinoy. Sabi nila na na ayos daw yan sa panahon daw ni FPRD. Pero hindi nila alam, hindi pala nawala ang issue ng makabayan na tanimbala kasi until now, hindi po yan naayos po sa panahon po ni FPRD, pero meron kasing news blackout na nangyari kay FPRD, makabayan, kaya hindi natin nalaman na meron pa palang nangyari na ganyan na tanimbala, pero pinalipad lang po ng taga OTS at saka ng immigration, makabayan. So for more details, let's watch this. Tila nagbabalik ang tanimbala modus sa NAIA lalo't meron na naman daw na biktima kaya mga pasahero ibinabalot na naman ang kanilang bagahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Balot ng plastik ang bagahe ng first-time OFW na si Jehover na babiyahe pa Australia. Doble rin ang lock sa kanyang maleta. Ang discarding ito ni Jehover, dala ng takot nang umano'y nagbabalik na tanimbala modus sa NAIA. Binalot ko na lang doon, saka pagdating dito, ganun din. Tsaka may nilagyan ka pa rin ng cable tie para sure. Kasi sabi nila kasi pag zipper, madali lang butasan. So binalot ko na lang ganito. Usap-usapan kasi ngayon ang public post si Charity Imam. May nakuha raw na bala sa kanyang bagahe nang paalis siya pa Thailand nitong Enero. Shinare niya rin ang litrato ng bala na nakabalot ng plastic. Bagamat inamin niyang may lisensya siya para sa baril, hindi raw sa kanya ang nakuhang bala. Sa huli, hinayaan na raw siya makabiyahe. 2015 nang unang lumutang ang isyu ng tanim o laglag bala modus sa paliparan. Dito, iniipitan umano ng bala ang mga bagahe ng mga pasahero. Kapag nahuli, hihingi raw ng pera ang staff sa pasahero para sila'y palusutin para makabiyahe. Itinanggi naman ng Office for Transportation Security o OTS na may kinalaman ng kanilang tauhan sa nakuhang bala sa bagahe ni Charity. Hindi raw hinawakan ng sinumang staff ang maleta niya. Yung pasahero po yung naglalagay ng kanilang bagahe doon sa ating x-ray machine. So yung x-ray machine po, at that time, nireject po niya yung bag ng pasahero. So okay. After ho nun, nung may na-detect ho, yes po, that's the time na we
have submitted the baggage po for manual inspection. Paglilinaw din ng OTS, hindi isolated case ang nangyari kay Charity. Pag-amin pa nila, marami pa rin daw nakukuhang bala sa bagahe ng mga pasahero. Ngayong taon nga lang, halos 4,000 pasahero nahulihan ng bala sa NAIA. Hindi naman sila kinasuhan at pinayagan din makabiyahe. Yung policy natin since 2016 naman po, hindi naman po nagbago. No? So once na may na-detect po tayo, normally kino-confiscate lang po yun and nire-record. And then subsequently, tineturn over po yun sa PNP Aviation Security Group for proper disposition. Payo naman ng OTS sa mga pasahero, lalo ngayong magsesemana Santa at marami ang babiyahe. Alamin na ang mga bagay na bawal sa paliparan, gaya ng bala, aerosols at armas. So ayon po doon sa kabila po na ibang interview mga kabayan ng OTS, sabi lang hindi daw nawala yung issue na yan, nandyan pa rin po, pero pinapalipad po ng taga-OTS yung kahit po mahulihan sila ng bala dyan sa lupo ng ng kanilang maliit na makabayan. Kasi nga iniisip na dito, napaka-posible naman, di ba magdadala sila ng bala makabayan na alam po ng biyahero na bawal ho yan dyan sa paliparan. Siguro meron po ditong nagsabotahe mga kabayan na hindi pa nawala po diyan sa loob ng airport, baka nasa labas pa ng airport mga kabayan. 'Di ba? So at least alam natin 'yan. Kasi nga ang gustong ipalabas dito ng mga DBS na mga vlogger, bumalik daw, narinis daw 'yan sa panahon daw ni FPRD, bumalik ngayon season 2 sa Marcos admin mga kabayan. Order na po natin dito na hindi po 'yan nawala, meron pa rin po mga kabayan. Okay? So, diyan, before tayo mag-jump po sa next topic, isa-taman natin, nandyan po si Rosita Palada from Milan. Hello po. Nandyan po si Rosemary Ferrer, Evelyn Garcia, Marvelous Amazing. Hello po. Nandyan po si Moneth Borromeo and Ma'am Evangeline Sanchez. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung interview po kay Secretary Larry Gadon makabayan. Kasi dito, binakbakan niya, sinagot niya yung mga nagbabatikos po sa mga lakad ni BBM, yung mga state visit BBM, included po dito sa pagbatikos po ni FPRD sa yung mga lakad ng BBM, puro daw yan pasyal-pasyal makabayan. So for more details, let's watch this. Siguro ay talaga lang na magmulat sa pool ay sila ay mga oposisyon. Kasi ang mga foreign travels ni Presidente Marcos, Bongbong Marcos, ay malaking tulong sa ating ekonomiya. Kagaya na lamang nung nakausap niya ang Vietnam at ang Cambodia para maging steady ang supply ng bigas sa atin. Dahil talaga naman sa ngayon, ang ating produksyon ng bigas ay kulang pa rin para sa ating domestic consumption. At nakakapag-imbita siya ng mga foreign companies na mag-invest dito sa atin. At sa katunayan, yung Siemens ay interesado sila na sumali sa mga railway projects natin. At kahapon naman, ay kausap ko yung mga companies sa Korea na gusto nilang mag-join sa mga PPP projects natin, kagaya ng mga subways, mga tulay at mga airport. Kaya napakaganda ng resulta ng mga travels ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi kung hindi niya nang gagawin yan, paano niya makakausap yung mga heads of state ng iba't ibang bansa? Paano tayo makikipag-ugnayan? Paano tayo makakahingi ng mga pabor? Paano tayo makakapag-establish ng mga business and trade relations kung hindi siya babiyahe? Siyempre, iba pa rin kung ang presidente mismo ang nakikipag-usap. Nandito tayo ngayon sa Cayetano Arellano Elementary School dito sa Caloocan at ito ay binigyan rin namin ng tulong sa pamamagitan ng BBM Batang Busog Malusog Nutrition Program. Kaya ako ay nananawagan sa mga vloggers na inyo ring ipakalat itong mensahe na ito upang magsilbi tayong halimbawa at inspirasyon para sa ibang mga may kakayahan, lalo na yung mga kumpanya na malalaki at nang sa ganon ay gawin nilang programa din ang BBM Nutrition Program. Sana ay gawin nilang corporate social responsibility ito at sana ay magbigay na sila ng tulong diretso na sa school. Huwag na kayong dumaan sa opisina namin. Pwede naman kayong makipag-usap sa mga district supervisors at saka or district superintendents at
sa mga principals at direkta na kayong makipag-usap at magbigay ng tulong. Ito ang aming hangarin, ang mabuhayin ang diwa ng bayanihan, ng pagtutulungan upang sama-sama tayo sa bagong Pilipinas. Sek, may tanong po ako. Sek, yung mga private sector po pala ang tumutulong po sa inyo right now? Oo, sa katunayan ay ang SM Foundation ang unang-unang nagpahayag ng hangarin na tumulong sa ating programang BBM Batang Busog Malusog program, nutrition program. In fact, hindi nga kami lumapit sa SM, sila ang tumawag sa amin na gusto nila na tumulong dito sa programang ito. Sek, nagulat kami dun sa laman yung pinamimigay niyo po. Kompleto po pala. Nutrition talaga yan. May gatas, may oatmeal. Ilang araw din nilang kakainin yung kanilang oatmeal. At yung gatas naman ay alam naman natin na napakahalaga sa nutrisyon ng mga kabataan. At yan naman ay we are doing our best to sustain this program. Secretary, good morning po. Sir, other lang po issue. Sir, hingi sana kami ng comment ninyo in observation. Ano kayang sekreto bakit yung trust rate o satisfaction rating ni PBBM based sa SWS from positive 43 naging positive 47 ng last quarter ng 2023? Ano kayang mga dahilan, sir? Kasi napakaganda naman kasi ng pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos. Kagaya na lamang ng inflation rate natin ngayon ay 2.8 na lamang. Noong panahon ng pandemya, umabot yan ng almost 8. And ang ating employment rate ngayon ay 96.9. Napakarami ng employment rate. The highest employment rate in 18 years sa loob ng 18 taon. Ngayon sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang merong pinakamataas na employment rate. At dito sa ASEAN countries, tayo ang may pinakamataas na gross domestic product. 5.6, tayo ang pinakamataas. Nalampasan natin yung mga mas malalaking bansa sa atin. Dahil yan sa magandang pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos. Sir, one last question po from Biayne po. Sir, na last time po nakasama po ako ng batasan at ng Malabon. Tinalive ko po kayo, sir. Tapos naririnig ko po sa mga subscribers ko from OFW, Luzon, Visayas, Mindanao. Sir, kung baka pwede daw po tumakbo daw po pa kayo ulit this coming 2025. Ano po masasabi niyo? Depende yun sa magiging kahilingan ng ating Pangulo, BBM Bongbong Marcos. Kung kinakailangan ng tumakbo o hindi, o kinakailangan pang manatili ako sa paninilbihan sa publiko sa pamamagitan ng kanyang administrasyon. Malalaman ko yan pagka mga bandang October na. Ako ay isang sundalo ng ating pamahalaan, ng ating presidente. So susunod ako sa kung ano ang gusto niya mangyari. Okay, so dadagdagan lang po natin na information mga kababayan. Yung sinabi po tungkol ni Secretary Larry Gadon sa foreign trips ni PBM. Kasi nga 'di ba yung pinag-ingay ngayon, saka pinag-iiyak po ng mga DBS na mga ng mga supporters na aside pa po doon sa walang kwenta daw yung lakad ni PBM, yung pasyal-pasyal ni PBM. Kasi daw sayang daw yung pera mga kababayan, gastos daw yung mga foreign trips ni PBM at wala daw bumalik daw na mga investment sa Pilipinas. Kasi nga bulag sa mga kababayan. So idagdag ho natin itong information to para po sa kaalaman ng lahat. Kapag term po na working visit, ang ibig sabihin, yan po invitational at libre po lahat ng dadalo mga kababayan. So ang ibig sabihin, si PBM, si Felisa, ang kanyang kabinete, yung mga support po doon ng mga staff mga kababayan, sasama po sa working visit ni PBM doon sa ibang lugar, yan po'y libre lahat. Wala pong babayaran po ang gobyerno natin. Okay, take note ha sa mga gunggong na nandito para alam nyo po, libre po lahat kapag working visit. So kapag state visit. So kapag working visit, meron ho yang bayad na mga kababayan. So ibig sabihin, yung gobyerno ho natin, ang ating gobyerno po, si PBM, sila po yung magbabayad dito, papunta po doon sa lugar mga kababayan kung saan meron silang working visit
visit para mahikayat po ng mga investors. Okay? So yan po pagkakaiba ng state visit at saka yung working visit. State visit, libre lahat. Kapag working visit, gagasto po yung gobyerno natin. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko na sa inyo yung issue po na kung saan yung meron kasing nakulong na 4 na mga Pinoy doon sa Amerika dahil po dito tungkol po sa marriage scam, kababayan. Yung nagpapakasal sila kapalit po ng pera. So meron pong nakulong 4 na Pinoy. So dito po sa ating kababayan po na mga gusto pong makipagsapalaran sa ibang lugar at gusto kaagad na maging citizen doon po sa ibang lugar, mga kababayan, ingat-ingat po tayo kasi kayo po ay binabantay na ngayon ng otoridad dyan sa Amerika. Okay? So for more details, let's watch this. Tayo sa ibang balita, kulong ang 4 na Pinoy na namemeke ng mga kasal sa Amerika kapalit ng pera. Ginagamit itong tulay ng mga kababayan nating TNT para maging US citizen. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Nasentensyahang makulong ang 4 na Pilipinong sangkot sa malawakang marriage scam sa Amerika. Ayon sa Federal Court ng Boston, magkakasabwat ang 4 na Pinoy sa pamemeke ng kasal na nagiging tulay para makakuha ng legal status ang daang-daang TNT o undocumented immigrants. Ang singil nila sa bawat kliyente, $20,000 hanggang $35,000 o mahigit 1 milyong piso. Taga Los Angeles, California ang mga Pinoy. Ang modus nila gumamit ng mga peking dokumento para mapadali ang pagproseso ng mga work permit at green card ng kanilang mga kliyente. Simula October 2016 hanggang March 2022, umabot na sa 600 immigrants ang naging kliyente nila. Pero ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega, walang Pilipinong nagreklamo na nabiktima ng 4 na Pinoy. Walang lumapit ng Filipino to complain that they were victimized by this scam. Either ibang lahi or ayaw nilang magsumbong. Kasi, they're Filipinos. It's doubtful na wala silang sinubukan kahit isang Filipino na ma-scam, no? Aabot sa 2 taong pagkakakulong ang haharapin ng 4. After they complete their sentence, yung 22 months or 14 months, they'll be required to report regularly and show good behavior. So parang it's a kind of parole, no? Sa pinakahuling tala ng US Census, nasa 2 milyon ang mga Pilipinong migrante sa Amerika. Okay, so para iwas kulong, mga kababayan, iwasan po natin yung ganyang gawain. Okay? So anyways, yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po. Naway lagi mo akong gabayan sa aking buhay. Sa patnubay mo, hindi ako matatakot sa anuman. Dahil kaya mong lutasin ang lahat ng paghihirap para sa akin. Naway bigyan mo po ako ng daan at pawiin ang stress at pasanin sa aking buhay. Mangyaring gawing malapit palagi ang aking puso sa iyo at huwag lumayo sa iyo. Bigyan mo po sana ako ng pusong puno ng pag-asa para sa iyo. Ikaw lang ang lagi naming maaasahan, ikaw ang aking suporta at kalasag. Pinasasalamatan kita at pinupuri ka magpakailanman. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.